Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Muli ako si Emmanuel o Alejandre. Ito ang aking daily devotion ngayong December 26. And for today, ating pag-uusapan ang tatlong hakbang tungo sa Diyos. And this relates to the topic of Jesus being the Savior of the world. Now, Jesus as Savior of the world means He came to redeem all people from sin, offering forgiveness, reconciliation, and eternal life. His birth, life, death, and resurrection are God's plan to restore humanity and humanity's broken relationship with Him. Salvation is a gift received by faith, not by works, showing God's sovereign grace and mercy. Through Jesus, the hope of redemption extends to every nation, tribe, and tongue, and providing assurance to those who trust in Him. Sabi nga po sa Matthew chapter 1 verse 21, "She will give birth to a son, and you are to give him the name Jesus, because he will save his people from their sins." Na yung babaeng tinutukoy dito sa verse na to ay walang iba kundi si Mama Mary. And yung anak na tinutukoy ay ang ating Panginoong Hesukristo, na siyang binigay ang kanyang buhay para ikaw ay maligtas at upang mapawalang salang yung mga kasalanan. Now let's establish one thing. Tayong mga tao, we are lost, lawbreakers, and condemned. Alalahanin mo yung tatlong yon, dahil it is you. You are lost. Ligaw tayo. Hindi natin alam kung saan dapat tayo patungo. Maaaring alam natin, pero hindi natin pinipiling puntahan. Pangalawa, we are lawbreakers. Ano ba yung law na binibreak natin? Hindi ito yung law na gawa ng constitution or ng mga senator ng isang gobyerno. Ito yung law na binigay sa atin ng ating Panginoon na siyang ina-apply sa kanyang kingdom. The kingdom of God. Sadyang lagi natin itong nilalabag. Kaya sa mga bawat paglabag at bawat kasalanan inaatas sa atin at ginagawa natin sa ating buhay, we are being condemned. And we will be punished and eternally suffer in hell. Kumbaga sa Tagalog yung dagat-dagatang apoy. Pero, maswerte tayo kasi meron Panginoon na nagmamahal sa atin. We need Jesus as our Savior and Lord, because He has saved us by grace through faith in Christ Jesus. So, paano nga ba tayo makakasigurado na tayo maliligtas? Well, ito yung tatlong hakbang na sinasabi natin ngayon, no? Una, repent and turn away from sins. Well, syempre, dapat kailangan alam mo kung ano yung mga sins, no? And in order to do that, you need to eventually read the Bible para ma-familiarize ka sa mga hindi dapat, sa mga dapat gawin, at sa mga katuruan ng Panginoon. Sa ganitong pamamaraan, kaya mong maiwasan na magkasala. Kaya mong maiwasan yung tukso. At kaya mong mas maging intimate and develop a solid relationship with Jesus. Pangalawa, kapag nakapag-repent ka na, nalaman mo na yung mga kasalanan na dapat mong iwasan at talagang iniwasan mo at sinabuhay mo yung sa buhay mo, you need to believe in Christ's finished work on the cross. Believe me when I say this. Si Jesus ay nagtagumpay na. At ang kanyang ginawa ay nagdulot sa atin ng ating kaligtasan. Therefore, you no longer have to worry, because death no longer has power on us. Ipinamalas ito sa atin ng ating Panginoon nung siya'y nabuhay muli after siyang i-crucify. So yung pagkamatay, wala yun. Kasi natapos na yun ng Panginoon. Natalo na yun. Wala na yung kapangyarihan sa atin. So, ang tanging natitirang pwede lang natin gawin is the last step. To join a community of followers of Christ. Ganito po kasi yan, mga kapatid. When it comes to your faith, there are many temptations para ikaw ay maligaw. Na kung saan dapat nakafocus ka lang sa Panginoon, may mga nagpa-pop up
na unexpected tendencies na naghihinder sa'yo at sa relationship mo sa Kanya. Pero, kapag isa kang part ng community of followers, then you will burn brightly with your faith. Isipin mo na para kayong nasa isang ihawan at lahat kayo ay mga uling. Ngayon, kung sama-sama kayo at lahat kayo nagbabaga, you will mutually help each other for all of you to burn brightly. Ibig sabihin, yung baga, sinishare nyo sa isa't isa, therefore, walang uling na magkakaroon ng, ng malamig na temperature. Lahat kayo nagiinit, nagbabaga. Pero, kapag yung isang uling nahiwalay doon sa ihawan na yon, it will eventually cool down. Ganon din po yung faith natin. Na kapag nahiwalay tayo sa mga taong mainit yung pagmamahal at pananampalataya sa Panginoon, we will eventually succumb to the corrupt nature of this world. So we should do our best, no? We should join the community that will hopefully foster us towards our spiritual growth. Yun naman po ang aking daily devotion. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.